Unang batch na mga Pilipino na piniling umalis na ng Lebanon dumating na sa bansa. Matatandaang ipinatutupad na ang mandatory repatriation sa naturang bansa dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo. Nagtatrabaho bilang domestic helper sa Lebanon si Lorena Lagimon na tubong Apari, Cagayan. Nasa Jesin si Lorena, ang katimugang bahagi ng bansa malapit sa Israel border. Dahil malapit sa lugar ng bakbakan, kaliwat ka ng mga putok ng baril at pagsabog ang kanyang naririnig na nagdulot sa kanya ng matinding takot at pangamba. Sobrang trauma ko na po kahit kulog po. Akala ko na bomba na po eh. Sobrang lakas na po. Hindi na po ako makatulog. Iyak na po ako ng iyak. Dahil dito, napagdesisyonan ni Lorena na umuwi na lang sa Pilipinas kasunod ng lumalalang kaguluhan doon. Isa lamang si Lorena sa 6 na repatriated overseas Filipino workers na inilikas mula sa Lebanon na dumating ngayong umaga sa NAIA Terminal 3. Hindi namin akalain na gusto na namin talaga umuwi, pero ang gusto namin talaga magtrabaho. Pero sa sitwasyon, sa buong, kami lang po siguro yung nagpresenta na umuwi dahil mga iba ayaw talaga nila umuwi dahil siguro sa kahirapan natin. Sa akin na lang yung safety na lang at yung pag-aalala ng pamilya ko na araw-araw tumatawag, kamusta ka dyan? Much better na umuwi ka na lang kaysa ganitong nababalita namin na araw-araw may gera doon. Sinalubong ng mga kawani ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga umuwing OFW. Ayon sa DFA, mahigit 100 OFWs mula Lebanon ang nais nang makabalik sa bansa. Matatanda ang itinaas ng DFA sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon dahil sa bakbakan sa pagitan ng Hezbollah at Israel Military Forces. Sa tala ng Philippine Embassy to Lebanon, nasa 17,000 ang bilang ng mga Pinoy sa Lebanon na karamihan ay nasa Beirut at nasa hilagang bahagi ng bansa. Mahigit 100 naman ang nasa Southern Lebanon na malapit sa Israel border. Tutulungan natin sila lahat sa panahon, lalo na ngayon, sa panahon ng gera, number 1, ay safety and security ng Pilipino ang concern. Hindi ho natin tinatanong kung sino documented o undocumented. Meron naman tayong we're sufficiently funded para ibigay yung kanilang mga pangangailangan in terms of financial assistance. In fact, bukod dun sa natanggap nila ngayon, sila ay puro mga active members ng OWA, so they enjoy the whole range of programs ng OWA. Kaugnay nito, nag-abiso rin ang OWA sa mga Pinoy na nais magtrabaho abroad. Pagka ikaw ay umaalis ng bansa at hindi ka dumadaan sa tamang proseso, tutulungan ka ng gobyerno, of course. Ang nagiging problema, paano kang hanapin? Mas meron kang benepisyo kung susunod ka na lang sa tamang proseso ng pamahalaan. Bien Manalo para sa bayan. Nakatakda na dumating sa bansa ngayong hapon ang labi ng pangalawang OFW na nasawi sa giyera sa Israel. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na nakalatag na mga tulong ng gobyerno para sa mga naulilang mahal sa buhay ng biktima. 4 ang naitalang Pilipinong nasawi sa gulo sa Israel at una na ring naiuwi sa bansa ang labi ng isang OFW habang hinihintay pa ang pagdating ng 2 iba pa. Para naman sa mga repatriated Filipinos, tiniyak ng DMW na may iba't ibang tulong din na hatid ng gobyerno para sa kanila at sa pagsisimula nila ng bagong buhay. Kung nanaisin, handa rin ang pamahalaan na tumulong sa kanila sa paghahanap ng ibang bansang maaring puntahan. Sa susunod na linggo, patuloy naman ang magiging pagdating ng iba pang batch ng mga Pilipino mula sa Israel. Sa ngayon, tumatayo sa 119 ang mga nag-request, ang nakauwi na out of 178 requests for repatriation. At meron tayong napipintong 23 na pauwi nitong Lunes at 27 na pauwi nitong Martes. So that's a total of around 50.
na pauwi by Tuesday. So Monday and Tuesday, on 2 separate flights, mayroong pauwi. 5th and 6th batches na po yan ng repatriation sa Israel.